alamin natin ang kwento ng inspirasyon at determinasyon ng dalawa sa pinakamahusay na billiard player sa Pilipinas. Ito ay sina Johan Chua at James Aranas. Kilalanin natin sila sa ating special feature. Watch the eight. Watch the eight. Oh my goodness. Shot. He's so far away from the ball that he has to. Tuwing nababanggit ang sport na billiards, hindi maaaring hindi mabanggit ang legasiyang inukit ni na Efren Bata Reyes at Django Bustamante sa Pilipinas man o sa buong mundo. Dahil sa husay may pinamalas nila na kilalang mga Pinoy bilang isa sa pinakamahuhusay na pool players. At ngayong 2025, kabilang ang Q stars na sina Johan Chua at James Aranas sa tinitingala at hinahangaan ng mga bagong henerasyon kasunod ng mga podium finishes na naitatala nila sa mga local at international billiards tournament. Ipinanganak si Johan Chua noong May 31, 1992 sa Bacolod, Negros Occidental. Sa edad na 9 na taon, natuto si Johan sa larangan ng pagbibilyar kasunod na rin ng suporta ng kanyang ama. Kaya naman sa murang edad na 11, nagsimula na rin siyang sumali sa mga local amateur tournament. Yung family namin walang background sa billiards. Ang sports ko talaga dati is boxing. Doon talaga ako, nag-train na ako for almost 2 years ng boxing, and then all of a sudden, nanonood kami ng TV, then na-switch lang ni Papa sa larong billiard, which is ng time na yun, parang sa Sky Sports siya, na ang naglalaro, si Mika Immonen at saka si Ralph Sukay ng Finland at saka Germany. So yun, napanood namin siya, parang yun na, wala pa sa nanakok ako, parang nag-enjoy ako na bumapasok yung bola sa butas, tapos nakita ko nung time na nanalo, kasi championship yun sa World 9 Ball Championship nung time na yun, nung nahulog na nanalo yung Finland, si Mika Immonen, parang naiyak siya. Yung na, syempre, World Championship, naiyak siya, naging emotional siya. Parang na-touch ako dun sa game. Tapos sabi ko sa father ko the next day, gusto ko maglaro ng game na yun. And yun, dinala niya ako sa bilyaran, and then from there, the rest is history na talaga. Ibinahagi rin ni Chua na sa kabila ng galing na ipinakita sa pagbibilyar, ninais pa rin ng kanyang mga magulang na matapos niya ang kanyang pag-aaral. Kahit na syempre, as a father, ayaw naman nila na tumigil ako mag-aaral. Gusto pa rin nila na maglaro ako. Pero syempre, nung time na yun, parang feeling ko, ako lang yung tama eh. Kung ano lang yung gusto ko, yun lang yung dapat mangyari. Which is gusto ko mag-billiard. Gusto ko lang talaga mag-billiard. Kaya nga na-stop ako mag-aaral kasi paniniwala ko dati, hindi importante yung pag-aaral. Siyempre, bata ako, hindi ko alam. Basta masaya ako mag-billiard. Kahit anong push nila na mag-aaral ako, ayoko na talaga. So, nag-stop ako. Grade school lang, grade 1 lang natapos ko. Hindi na talaga ako nag-aaral. Kahit anong gawin nila, ginawa na nila lahat yung pwede nilang gawin para mag-aaral ako. Pero ako na as a person talaga yung ayaw ko ng time na yun. Which is yun yung mga natutunan ko na eventually nga, hindi siya maganda. Which is sobrang importante ng pag-aaral. Kailangan natin. Hindi man nakapagtapos, hindi naman matatawaran ng karangalan na ibinigay sa bansa ng tinaguriang bad coin ng Pilipinas. At noong nakaraang taon lang nung pinagharian ni Chua ang 2024 Hanoi Open. Sobrang hirap kasi na makakuha ng isang major title. And ako, parang lagi na lang na tayong Pilipino, parang madalas nabibitin tayo na makuha yun. Parang nandyan na tapos mabibitin. And yun, yung time na yun talagang wala ko ibang inisip na hindi alam ko hindi lang ako yung naglalaro doon. Bit-bit ko yung buong Pilipinas. And gusto ko talagang manalo. It's because para makapagbigay ako ng glory sa bansa ko. Makapagbigay ako ng mark dito na ito yung naiwan ko kahit paano. Kahit man may mga naging ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa sarili ko. Yun yung mga pinanghuhugutan ko eh. Kasi parang ginawa ko siyang worth it dati na kahit na, alam mo yun, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pinagpursigihan ko na maging magaling mag-billiard. Yung path ko talagang inaano ko na gusto ko matupad yung mga pinangarap ko dati. Para at least man lang masabi ko man lang sa sarili ko na worth it naman sinacrifice ko na hindi ako nag-aaral, di ba? And yun, kaya sobrang emotional ako doon and hindi ko na nga alam kung saan nanggaling yung salitang atin na to. Hindi ko talaga alam. Basta nung nahulog yung 8, sabi ko wala na, hindi nyo na maagaw sa amin to. Kasi parang lagi nyo na lang nakukuha sa amin eh. Diba? So nung time na yun, sabi ko atin na to, wala nang yun na lang. From nowhere talagang yun yung sinigaw ng puso ko talaga. Bukod sa mga major titles na naiuwi ni Chua, hinirang din siyang kampiyon kasama mga kapwa top billiards player sa inaugural Reyes Cup 2024 na mismong ginanap sa Pilipinas.
to be part of the very first team. Kasi history to eh. Parang, di ba, sino yung makakaunang makakapasok sa first team, di ba? So, for me, to be able to be part of that team talaga, sobrang isang bagay na hindi ko na malilimutan sa buhay ko. Sobrang saya ko and proud ako sa sarili ko, sa team ko, sa mga supporters ko, sa family ko. And to be able to win the trophy, talagang malaking sa akin yun dahil at least once and for all napatunayan pa rin natin na yung billiards is Asia pa rin yung pinakamagaling. Kasi for me, kaya gusto ko talaga manalo doon kahit na dahil syempre syempre when you say billiards, walang ibang sasabihin ng tao kundi Efren Bata Reyes, di ba? And yun, sobrang proud kami ng team ko na nakuha natin yung first. And hopefully, marami pa yan. Ngayong taon naman, tila umaayo ng bola sa 32-year-old Q artist dahil patuloy na umaarangkada ang kanyang karera sa mundo ng palakasan. Ilan sa mga nabulsa ni Chua ang championship title sa Wang Fu To Pool Arena Open at Dragon Pro Series sa bansang Vietnam. Gaya ni Johan, nagsimula ring magpamalas ng galing si Zoren James Aranas. Dating billiard player ang ama ni James, kaya naman maaga rin siyang nahumaling sa nasabing sports. Yung tatay ko, isa din po siyang player dati. So, sa kanya ako na nag-umpisang manood, sumama sa bawat laro niya. So, doon nag-start yung pagkahilig ko sa paglaro ng bilyar. Noong 2019 nang manalo ang tinaguriang Dodong Diamond sa Super Billiard Expo Diamond Open at finally sa APP Asian 9-Ball Open 2022. Match result, you can see the delight is there. Yung bawat panalo, dahil sobrang haba ng nilaan namin na oras dito sa karera namin sa pagbibilyar. And sobrang nagpapasalamat dahil po nagbunga naman po ang lahat ng iyon. Sa taong 2023, nasungkit ni James Aranas at Johan Chua ang titulo sa World Cup of Pool. The Philippines have been crowned World Cup of Pool champions. Nung nalaman namin na kami yung napili as represent ang country natin, sobrang saya dahil hindi ko po in-expect na isa ako sa magiging kapartner niya. And syempre sobrang saya dahil hindi ako mahihirapan. Alam ko sa sarili ko dahil parang kapatid ko na yung magiging kasama ko sa magiging laban. So napaka komportable yung nangyari. Hataw na hataw man sa kanyang karera, nagbigay din ng payo ang 32-year-old Q-Stars sa mga nais sumunod sa kanyang yapak. Siyempre, unang-una, kung talagang porsigido sila sa sports na to, bigyan nila ng panahon at pag-igihan lang nila. At siyempre, importante pa rin yung pag-aaral. Patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga aspiring billiards players sa buhay at karera ni Johan Chua at James Aranas. Bukod dito, patuloy din ang pagsargo ng dalawang pool stars upang makapagbigay karangalan sa bansa. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.